Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Ngaral. Magalak ka, binata, sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang ibig mo at lahat ng nakaaakit sa paningin mo. Ngunit alamin mong lahat ng ito'y ipagsusulit mo sa Diyos. Iwaksi mo ang alalahanin at mga kabalisahan. Ang kabataan at kasibulan ay pawang lumilipas. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago kalambungan ng makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago ka mawala ng pandinig, na halos di mo marinig ang lugar ng gilingan, ang huni ng mga ibon, ang himig ng awitin. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katakutan mong umakyat sa itaas, bago dumating ang panahon na hindi ka na makalakad na mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo'y lilipat sa palagian nating tahanan at makikitang naglisaw sa lansangan ang mga nananangis. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at madudurog. Darating ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Sinabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit na magdamag na ito ay dumaraan. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip, parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak, kung gumabi nalalantat bulaklak ay nalalagas. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong, hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Kung umagay ipadamaya ang wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit, Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang nanggigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo itong sasabihin ko, ipagkakanulo ang anak ng tao, ngunit hindi nila ito naunawaan, pagkat inilingid ito sa kanila." Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ito ang ating pagninilay para sa kapistahan ni San Lorenzo Ruiz, Setyembre 28, 2024. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Herbie Santos, Parish Priest ng Our Lady of Pentecost Parish sa Diocese ng Cubao. Welcome to Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Sa ating ebanghelyo, ang mga tao ay nanggigilalas sa ginagawa ni Jesus, sapagkat ang mga kentongin ay gumagaling, ang paralitiko
nakakalakad, ang masasamang espiritu ay napapalayas sa kanyang utos. Napakaraming himala. Kaya sa mata ng mga tao at lalo na sa kanyang mga disipulo, handa na si Jesus para maging superstar. Pero pagkatapos nun, biglang parang naghulog si Jesus ng bomba. No? Tila binuhusan sila ng malamig na tubig. Nung yung mga tao ay nakakita ng mga bituin at kaluwalhatian, biglang sinabi ni Jesus, ipagkakanulo ang anak ng tao. Ay, biglang bumagsak ang kanilang mga ulo mula sa mga ulap at ang kanilang mga paa ay tumama sa lupa. Sinabi pa sa Ebanghelyo na hindi nila ito naunawaan at nagamba silang magtanong kay Jesus. Bakit sila natakot magtanong kay Jesus? Dahil ba papagalitan sila ni Jesus? O baka dahil ayaw nilang marinig at tanggapin ang sinasabi ni Jesus na kailangan niyang maghirap? Madalas tayong natutukso na tignan si Jesus bilang Kristo na nagpapagaan lamang ng buhay para sa atin. Isang Kristong lulutasin ang lahat ng ating mga problema. Isang Kristo na gagawa ng mga himala sa ating buhay. Pero hindi natin gusto ang Diyos kapag ang pagsunod sa Kanya at ang pagtitiwala sa Kanya ay may kasamang pagdurusa at sakit. Ngunit maliwanag at malinaw na sinasabi sa atin ni Jesus na dapat siyang magdusa para sa pag-ibig at gayon din tayo. Kaya ano ngayon ang punto para sa atin ngayon? Gustuhin man natin o hindi, ang daan tungo sa walang hanggang kaluwalhatian ay sa pamamagitan ng krus. Ang ating santo ngayon, pinararangal si Lorenzo Ruiz, ay ipinanganak noong bandang 1600 sa Binondo. Ang tatay niya ay isang Chinese at ang nanay niya ay Pilipino. Parehong mga debotong Katoliko at pinalaki si Lorenzo may pananampalataya. Naging altar boy pa si Lorenzo, no? Tapos sakristan. Naging miyembro din siya ng Dominican Confraternity of the Most Holy Rosary. Nakakuha siya ng trabaho at nagpakasal sa isang babaeng nanggagalang Rosario. Ang mag-asawa ay may 3 anak, 2 lalaki at 1 babae. Kaya sila ay isang masaya at ordinaryong pamilyang Pilipino. Ngunit isang araw, noong 1636, sa kadahilan ng hindi naintindihan o napatunayan, si Lorenzo ay inakusahan, pinaratangan na sa pagpapatay ng isang Kastila na siya namang tinanggihan ni Lorenzo. At dahil alam niyang nahaharap siya sa tiyak na kamatayan para sa isang krimen na hindi naman niya ginawa, nagpasya siyang lisanin ng kanyang tahanan at humanap muna ng ligtas na lugar habang palaging nananalangin na sana ay maabsuelto siya sa mga paratang laban sa kanya. Kaya nagpaalam si Lorenzo sa kanyang may bahay na si Rosario at nangakong padadalhan siya ng pera. At sa kadiliman ng gabi, iniwan niya ang kanyang pamilya. Nakipag-ugnayan siya sa 2 paring Dominikano at nakasakay siya sa isang barko patungong Japan. Lumayag ang barko noong kalagitnaan ng Hunyo 1636 at pagkatapos ng isang mahirap na paglalakbay, nakarating rin sila sa Japan. At sa kanilang pagkabigla at pagkadismaya, nalaman nilang maling lugar pala ito para sa mga Kristiyanong Katoliko. Wala silang idea na ang mga pinuno ng Japan, ang Tokugawa Shogunate, ay napupuot sa mga Kristiyanong Katoliko. At ang populasyon ng Kristiyano sa Japan ay nililipol ng Shogunate. Kaya sa loob lamang ng ilang araw ng kanilang pagdating, hinuli agad si Lorenzo at ang kanyang mga kasama. Inutusan silang talikuran ang kanilang pananampalatayang Katoliko at harapin, o kung hindi, harapin ang kamatayan. At sila naman ay tumanggi. Si Lorenzo at ang kanyang mga kaibigan ay ibinalanggo sa loob ng 2 taon. Sila ay namuhay na parang mga hayop. Samantalang sa Maynila, walang narinig na balita si Rosario at walang nakaalam kung ano na ang nangyari kay Lorenzo.
Pagkaraan ng 2 mahabang taon, inilipat si Lorenzo at ang kanyang mga kasama sa bilangguan sa Nagasaki. At dito nila hinarap ang pagpapahirap at paglilitis dahil sa pagiging Katoliko. Hiniling ng mga Japanese shogun na talikuran ng mga bihag ang kanilang pananampalatayang Katoliko. At nang tumanggi silang lahat, binitay silang patiwarik sa ibabaw ng isang bukas na hukay. Makikita ang kanilang mga paa, ngunit ang kanilang mga katawan at ulo at balikat ay nasa loob na ng hukay. So upside down sila, no? At hinihiwa sa ulo ang mga bihag upang ang pagkaraan ng ilang oras, hahayaang makatakas ang dugong na namumuo sa kanilang ulo. Pagkaraan ng 3 araw na nakabitin, lahat ng 4 na lalaki ay patay na. Ang kanilang mga katawan ay sinunog at ang kanilang mga abo ay itinapon sa daungan sa Nagasaki. Sa kabila ng matinding paghihirap, walang sino man sa kanila ang tumanggi at tumalikod kay Jesus. Si Lorenzo mismo ay naitala na nagpahayag bilang kanyang mga huling salita. Sabi niya, "Ako ay isang Katoliko at buong pusong tinatanggap ang kamatayan para sa Diyos. Kung meron akong 1,000 buhay, lahat ng ito sa Kanya ay ihahandog ko. Kaya gawin mo sa akin ang gusto mo." Si Lorenzo at ang kanyang mga kasama ay namatay bilang martir noong Setyembre 29, 1637. At noong Oktubre 18, 1987, si Lorenzo ay nakanonize sa Roma bilang santo ni Pope St. John Paul II. Nakamit niya ang kaluwalhatian at kaligtasang nakalaan para sa mga taong naging tapat kay Kristo. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili, ano ang reaksyon ko kapag ang pagsunod kay Jesus ay may kasamang pagdurusa at sakripisyo? Nagtatampo o nagagalit ba ako sa Kanya? O niyayakap ang aking krus habang masayang sumusunod sa Kanyang mga yapak?